Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong 4.2 trillion na Shiba Inu tokens ang gumalaw dito sa kanyang on-chain. Yan, on-chain po ng Shiba Inu. Ayan, at narito po yung posibleng mga paliwanag kung bakit ito ay biglang gumalaw. Yan, syempre kung pag ginagalaw po ito ay parang dalawa lamang po yung ating yung pumapasok sa ating isipan. Syempre posibleng magti-take profit na po yung nagmamay-ari nito or ililipat po niya ito sa isang mas safe at saka secure na wallet. Yan. Pero ayan, hindi po natin alam. Malalaman po natin mamaya kung ano nga ba yung mga posibleng dahilan. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. In the past 24 hours, a single whale has moved more than 4.2 trillion Shiba Inu token, sparkling speculations on the potential reasons. Kaya yan, nitong nakalipas lamang po na 24 oras ay meron pong nakita na paggalaw ng napakalaking amount ng Shiba Inu token. Kaya maabot po ng 4.2 trillion na Shiba Inu token, napakalaki po nito, trillion. Yung billion na Shiba Inu token ay malaki na rin po yan. At magkakaroon po talaga yan ng impact. Yung mga sinunog po nitong mga nakalipas na araw na Shiba Inu tokens ay worth billions po ang mga yan. At naramdaman po natin yung naging impact nito sa market price ni Shiba Inu. At ngayon, paano pa kaya kung pag 4.2 trillion na Shiba Inu? Yan, at kung pag dinamp po yan or binenta yan ay talagang magiging malaki po talaga ang impact nito. Yan, according to data from Whale Alert, the whale moved exactly 4.26 trillion SHIB worth approximately $43.8 million. Kaya yan, ganyan po kalaki yung halaga nito. Per the figures shared, the whale moved SHIB at an average price of 40 digits 1029. Kaya yan, ginalaw po niya yung kanyang 4.26 trillion na Shiba Inu tokens nung yung presyo ni Shiba Inu ay napunta sa average price na 40 digits 1029. Yan, at alam naman po natin na nitong mga nakalipas na buwan ay medyo nagtagal ang presyo ni Shiba Inu sa 50 digits. At ngayon ay nakamit na po niya ang pagbabawas ng isang 0 digits at nakabalik po siya sa 40 digits. Kaya yan, posible kaya nga binabalak niya na mag-take profit nito. Yan, or i-dump yung kanyang 4.26 trillion SHIB tokens na ito. Ayan, ito po yung actual na tweet ng Whale Alert. Yan, sila po yung nakakita nito. Yan, sa paggalaw ng isang napakalaking whale na ito. Yan, 4.26 trillion na SHIB tokens. In contrast, Shiba Inu is currently priced at 50 digits 9963. Yan, bumalik po yung presyo ulit ni Shiba Inu sa 50 digits 9963. Yan, talagang naglalaro po ito. Kung bumabalik, ayan, nagiging 40 digits tapos nagiging 50 digits. Ayan, medyo bumagsak po siya ng 6.88% nitong nakalipas na 24 oras. In addition, market capitalization has also slumped by more than 6%, 5.8 billion dollars. Ayan, ang ibinagsak ng kanyang market cap. The trading volume has also nosedived, dropping by 54% to $369 million. Ayan, maging yung kanyang trading volume ay bumagsak na rin po. Ayan, mas malaki po. Ang laki po ng kanyang binagsak sa kanyang trading volume, 54%. Ayan.
Intrigue discovery in the SHIB whale auction. Shiba Inu is not alien to massive whale transfers. Though this 4.2 trillion lump sum is one of the biggest it has recorded in recent times. Though the sender and recipient of the SHIB is unknown, data from Etherscan showed that the sender has a total of 4 transactions on record. Yan. Ang pag-transfer daw po ng mga malalaking whale, yan, or yan, mga holders ng malalaking Shiba Inu ay hindi raw po ito bihira. Yan, napaka-common po ito. At kung pag tayo po ay kung pag tinututukan po talaga natin yung mga galawan ng mga whales dito kay Shiba Inu ay ayan, marami po talaga yung gumagalaw, yung mga ganito, inilipat-lipat lamang po nila yung kanilang mga malalaking mga holdings dito. Yan, yun nga lang, at wala talagang malinaw na hindi talaga natin malaman kung ano talaga ang intensyon ng yan, yung nagmamay-ari ng holder nito. Kasi sinend daw po niya ang kanyang SHIB yan sa isang unknown, na wallet. Yan, apat po na transactions. Yan. Sinend po niya ang kanyang 4.2 trillion na Shiba Inu tokens sa pamamagitan ng apat na magkakahiwalay na transactions. Kaya ayan, pues hindi natin alam kung saan talaga niya ito ipinasok, kung sa isang abang wallet o sa isang exchange. This wallet's first and last sent transaction took place 8 minutes apart, about 15 hours 30 minutes from the time of writing. This wallet has a $0 token valuation as almost all its holdings were moved out. Ayan, talagang wala talagang naiwan na Shiba Inu to. Talagang sinimot yung paglipat. Kaya yan, mukhang ibabagsak nga talaga ito. Kung ibabagsak ito po talaga yung nakakatakot. Yan, the receiving address for the 4.2 trillion SHIB is a Virgin wallet with no transactions according to data from Etherscan. Yan, Virgin wallet daw. Ibig sabihin ay hindi bagong-bago pa lamang ito. Ito pa lamang yung unang pagkakataon na magamit ito sa Yan, ayon po sa datos ng Etherscan. Ayan. Interestingly, the wallet is still contains $42.9 million equivalent of the SHIB it received. The difference emanates from the drop in price since the transfer. Possible motive for the transfer. Ayan, ito po yung gusto nating malaman. Ano nga ba ang posibleng motibo ng pag-transfer niya ito? Ayan, at bakit kinailangan pa niya itong i-transfer sa isang Virgin na wallet? While predicting the potential motive behind a transfer of this size is difficult, some basic explanation comes to mind. Ayan, totoo pa talaga yan. Mahirap po talagang sabihin kung ano yung motibo ng pag-transfer ng whale na ito sa isang bagong wallet address. The whale transaction might be a move towards self-custody or even for redistribution to other wallets. Since the wallets are not immediately linked to an exchange, the chances of liquidation are low, though not completely rolled out. Ayan. Ang maganda naman po rito ay yung wallet daw na ito kung saan po niya inilipat. Yan, yung wallet address na ito ay wala raw po itong kaugnayan sa mga exchanges. Kaya ayan, mukhang inilipat lamang po siguro niya ito sa mas secured na wallet or storage. Kaya ayan, wala po tayong dapat na ikabahala sa ngayon. Kasi yan, dahil hindi naman po ito nakalink sa exchange, ibig sabihin ay wala po siyang intensyon na mag-dump or magbenta or mag-take profit. Yan, ibig sabihin ay yung base lamang po sa aking pananaw rito ay inilipat lamang po niya siguro ito sa isang mas secured na wallet. Yan, bagong kaya linipat niya ito sa bagong hindi pa nagagamit na wallet address. Yan, kasi mas secured po talaga ito kumpara sa mga luma na. Yan, sa tingin ko i-hold niya ito ng mas matagal pa. Yan, bakit ka naman kung iisipin mo talaga, bakit ka naman magti-take profit ngayon? Siyempre, yung magandang take profit dyan ay sa bull market. Malapit na yung bull market. Kaya ayan,
hindi po maganda yung hindi po ito yung tamang timing para mag-take profit ng ganyan kalaki. Pwede siguro kung maliit lang, kung konti-konti lang. Ayan. Pero kung pag yung sobrang laki na as in na magli-liquidate ka ay ayan, wala po ito sa tamang timing. Siyempre, hintayin natin. Halos napakalapit na po ng bull market. Ayan, next year na po yan. Kaya mukhang kaya sa tingin ko, gaya ng sinabi ko kanina, ay talagang linipat niya talaga ito sa isang bagong much secured na wallet, lalong lalo na at talagang tumitindi na talaga yung mga hacking ngayon. Yan, at saka yung mga scams. Kaya dapat po na kapag ganito na papalapit na ng papalapit ang bull market, ay dapat protektahan po natin yung ating mga assets sa mga ganito, mga scammers at saka mga hackers. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.